A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 28 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 28, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay pinalo ba talaga ni Moses si Jesus? And for today's devotion, ito po ay pinamagatan natin, Jesus, the Rock. Now, for the concept by Pastor Russell, Jesus, the rock in 1 Corinthians 10, verse 4, remind us that Christ was present with God's people in the wilderness, sustaining them with life and provision. The same Christ sustained believers today, but Paul uses this truth to confront Corinthians believers who were enjoying spiritual privilege while tolerating adultery and immorality. Spiritual blessings are never a license to sin. Jesus is our unfailing source of salvation and strength, and those who truly drink from Him turn from sin and walk in faithful obedience. And now for our scripture reading, ito po ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 10 verse 4. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga tao ng Corinthians. And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. And ito pong scripture reading natin ay interpretation ni Apostol Pablo doon sa Old Testament, sa Exodus 17 and Numbers 20. Ito yung moment na si God ay nagpo-provide ng pangangailangan ng mga people of Israel. Sila nga po ay nag-ask for water for God. And God provide the rock where water flows after Moses hit it. And sa different story naman po, pagkatapos i-provide ng Diyos lahat ng pangangailangan ng mga tao ay patuloy sila sa pagko-complain. At dito na medyo napapagod na si Moses sa kanilang mga complaint dahil nga matigas rin ang kanilang mga ulo. People of Israel still complaining to Moses. Sinasabi nila, kasama ba natin ng Diyos? Perhaps yung Lord nagpo-provide na sa kanila. Pero still, sinasabi pa rin nila ito kay Moses. Sinasabi pa nila, mas gusto pa namin sa Egypt, gusto namin bumalik sa Egypt kasi doon malaya kami at masasarap ang amin nakakain. Pero po kasi sa lugar na yon sa Egypt ay nakakaranas sila ng pagmamalupit kaya nga po pinaalis sila ni Lord God doon. And sabi ni God kay Moses, speak to the rock. Pakiusapan mo ang bato at dadaloy ang tubig mula doon. Ang tubig po ang siyang pinaka-importante sa atin, sa ating katawan. Kahit po wala kang kinakain, basta may water ka, ay masustain na ang buhay mo. At ganun po si Kristo. Siya po yung nagsisimbolize doon. Yung water, He is symbolized as the life. Pero dahil nga po sa emosyon, sa pagkapagod at inis ni Moses sa mga tao ng Israel, ay speaking doon sa bato ay hinit niya ito, pinalo niya ito para dumaloy yung tubig. In 1 Corinthians, ito po sa New Testament, tinutukoy dito na Jesus is the rock. Ayun yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan who sustain the life of many people. Even in the wilderness, people are with the rock. Doon po kahit magulo yung mga tao, still complaining sa Diyos, ay kasama pa rin nila si Jesus Christ. Siya yung nagsilbing tinapay na nahulog sa langit. Siya rin yung bato na pinagdadaluyan ng tubig na siyang nagsusustain sa kanilang mga buhay. And now, dako tayo sa ating teaching. Teaching number 1. Jesus is the rock. In the midst of our hardship, katulad doon sa Old Testament, mga tao ng Israel, they face lack of resources. Wala silang mapagkulan ng pagkain. But God already and always provide to us. Always naibigay yun na nga sa atin ang tunay nating pangangailangan, kundi si Kristo, si Jesus. And all we have to do is to seek that rock. That rock was provided. Hindi po ito, marami pong concept ng bato. Pero dito po, yung rock ay tinutukoy si Jesus Christ. The rock who provide. And despite of stubbornness of people
of people, God did not turn away from them. Doon nga po sa mga tao ng Israel. God did not abandon them. And so, we too, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Perhaps there are times you may feel that God is so silent. Silence of God. But believe me, still, He see you and cared for you. Hindi kanya pinababayaan. Tahimik lang ang Diyos, marahil ikaw ay may ginagawang masama or bad habit na gusto ng Diyos na ma-realize mo bago siya magparamdam ulit sa'yo. And you should know that kailangan nating alamin kung ano yun na humahad lang sa atin para makausap natin ng Diyos. And for our teaching number 2, Jesus provide the river of life. In interpretation nga po doon sa New Testament, si Jesus yung rock. And through the rock, water flows. And water fills the thirstiness and sustain people live. And so, meaning to say, si Jesus, siya yung pinako sa krus. Siya yung, kumbaga, pinukpok, pinako doon sa cross. And through the flow of His blood, umagos rin ang buhay sa atin. We are given the river of life. Ito pong river of life, ito po yung Holy Spirit. Pagkatapos ipako ni Jesus Christ doon sa cross ay siya namang dumaloy sa atin ang buhay, panibagong buhay at yung Holy Spirit na naninirahan sa atin. And with that, we gain eternal life. Hindi na tayo iisang path na kung saan sa hell na lang. God make another way. He sacrificed Himself to give us another way, another path. And for teaching number 3, Jesus calls us to faithful obedience. Sabi nga doon sa, sometimes we took grace for granted. Minsan, dahil alam natin patatawarin tayo ng Diyos, patuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala. Kasi, God will always forgive you. So, you choose to have a double life. Kasi, kahit gawin ko yung mga kasalanan ko ngayon, okay lang. Kasi, patuloy akong patatawarin ng Diyos. Pero, ginagawa natin yun, dapat kinukonsider natin si God. Don't choose to have a double life. Ito yung double life, yung naniniwala kay Kristo, pero pinipili mo pa rin manirahan doon sa mga bad habits mo. You're choosing not to walk with the principles of Christ. Ay yung principle of Christ po ay matatagpuan natin ito sa Bible. Throughout our journey in Bible, nare-realize natin ano ba yung principles of Christ. Yan. Sabi nga ni Jesus Christ, madala sa kanyang pangangaral ay tinuturo niya at pinapaalalahanan tayo ng obedience. Ito kasi yung pinakamahirap gawin, yung obedience. Pero it is so worth it. Ako na nagsasabi sa inyo, it's so worth it na sumunod tayo kay Kristo. Mahirap, yes, pero worth it lahat. At ayun nga po, sa obedience, si Apostol Pablo ay nagbigay din siya ng warning. Though yung sa Old Testament po, kahit yung mga tao ng Israel ay kasama nila ang Kristo, still, God punished them. Pinarusahan pa rin sila. Kasi, hindi lang dapat tayo naniniwala. We choose not just to believe. Dapat sumusunod din tayo. And sabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians 10 verse 11, these things happen to them as example and were written down as warning for us. Yung mga nangyari before doon sa tao ng Israel, warning yon for us. Sinulat yun hindi para ikwentong may nangyari ganun, but sinulat yun para bigyan tayo paalala at warning on whom the culmination of the ages has come. Para pagdating ng panahon ay lahat tayo ay huhusgahan ng Diyos. Kaya maganda na tayo sumusunod kay Kristo. Sinulat yon to us have warning, even you believe in Christ, that your life or your works are apart from Him, no exemption for punishment, believer ka man o non-believer, lahat tayo ay haharap sa paghuhukom. He calls us to follow. Jesus calls us to follow and not just to believe. And so, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Ayun po yung sabi sa 1 Corinthians 10 verse 11 to 12.
And sabi din sa 2 Corinthians, sabi ni Apostol Pablo, examine yourself to see whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Ito po yung si Apostol Pablo, sinasabi na suriin natin yung ating sarili kung nananampalataya lang ba tayo o sumusunod tayo kay Kristo. Kasi, kumbaga, napakadali maging loyal. Pero yung maging faithful, ito po yung obedience kasi. Faithful, obedience. Yung loyal, ito yung double life. Pwede kang maniwala kay Kristo, pero yung ginagawa mo ay malayo para kay Kristo. We have to be faithful. Ayun nga yung sabi sa ating um, third teaching. Jesus calls us to be faithful obedience and not to have loyalty. Mas gusto ni Kristo ang faithful over loyalty. And paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1, do not live a double life. Have integrity. Ito yung gusto ng Diyos. Kung sino ka sa harap ng mga tao, ay ganun ka rin kapag wala ng mga tao. Kapag mag-isa ka. Sino ka sa church, at ganun ka pa rin paglabas mo sa church. And for application number 2, do not wait until it is too late. Kung may dapat baguhin o talikuran, then do it now. Huwag na ipagpabukas, susunod na bukas, sa Lunes na para new week, sa susunod na taon na or sa bagong taon. Do it now. Take it into a practice. So soon you make it a habit and you become in it. Do not proactively wait for the right time because the right time happen when you choose to work for it. Hindi mangyayari yung right time na inaantay mo lang, na nakaupo ka lang, na nagse-cellphone ka lang. You have to work for it to the right time to happen. And for number 3, do not be an arrogant Christians. Kahit yung Christian humaharap sa punishment. At to share lang na ang pagiging Christian ay ang pinakamahirap na gawin. Kasi malalaman mo yung mga bawal, hindi lang sa pagiging strict. Malalaman mo alin yung bawal at sa pwede. At madalas, we live in the comfort kasi. Gusto natin sa comfort tayo, sa mas komportable tayo. And minsan, yung komportable yun ay nakasasama para sa atin. At kailangan natin talikuran ng mga bagay na yon. We cannot look up on our self-righteousness over other people just because we know lot to Jesus, to God. Hindi natin pwedeng sabihin mas banal tayo over other people kasi kilala natin ang Diyos. We should be humble and not arrogant. Sabi nga doon sa Bible, the more you have, the more God expect from you. Kapag Christian ka, marami kang matututunan, maraming bagay ang malalaman mo patungkol sa Diyos. At dahil doon, maraming bagay din ang ine-expect sa iyo ng Diyos. And believer and non-believer are living and receiving grace from God. Kahit may mga taong hindi naniniwala sa Kanya, ay patuloy na binibigyan sila ng grace. Walang exemption sa grace ng Lord. Ayun yung tinatawag na common grace. And now for reflection, gusto ko lang mag-iwan ng ating pagninilay-nilayan. What bad habit of sinful behavior need to stop right now and should not be carried over into the next year? Ano yung mga bad habit o sinful ways mo sa buhay mo ngayon na dapat nang itigil ngayon at hindi na dapat paabutin pa next year? Examine yourself. Sabi nga kanina, di ba? Choose to know yourself first bago tayo mag-proceed sa mga other step. And seek God always. And ayun lamang po. Bago tayo mag-end, let's have a short prayer. Father God, we thank you for today's devotion na muli namin narinig ang iyong mga salita. Father God, tulungan niyo kami at patawarin sa aming mga pagkakasala na kung kami ay madalas naninirahan sa double life, Panginoon. Tulungan niyo kaming baguhin ang aming isipan, Panginoon, at aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo kaming bigyan lakas na talikuran yung mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Mga bad habit, Panginoon, na hindi na dapat namin dalhin sa susunod na taon, Panginoon.
tulungan niyo kami at bigyan lakas, Panginoon. At palagi nawa kayo ang dakilain ng mga tao. Baguhin niyo kami, Panginoon, sa inyong will, Lord God, sa kung ano ang plano niyo para sa amin, Panginoon. At ayun lamang po for today's devotion, Panginoon. At naway maraming matutunan pa kami mula sa inyo, Panginoon. At kayo na rin nawa ang palaging manguna sa aming mga daraanan. Prepare our ways, Lord God, and lagi kayong dakilain ng bawat tao sa aming mga ginagawa. Help us to be more productive. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion and have a nice day ahead. God bless.